Hello, everyone, and welcome to the Radiance Church Daily Devotion. Our topic today is entitled Be Reverent. Be Reverent. Magbigay ng paggalang o karangalan. Ito po ay part number 13 ng ating mahabang seryeng Good Manners and Right Conduct. Ang verse po natin ay nasa Romans 13 verse 7. Ganito po ang sinasabi. Give to all what is owed to them. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. Yung salitang owed, ang ibig sabihin ay parang utang, pagkakautang na dapat bayaran. Ibigay daw ang paggalang sa mga dapat bigyan ng galang at karangalan sa mga dapat bigyan ng karangalan. Romans 13 verse 7. Ano bang ibig sabihin ng reverence? By definition, reverence is a feeling or expression of profound awe, A-W-E, and admiration, paghanga, for someone or something. So hindi lang ito paggalang may mataas na level, may paghanga pa. It begins with our reverence for God and our commitment to shine for Him wherever we may go. Ang ibig sabihin, kung tayo ay nagpapahiwatig ng paghanga at paggalang at pagbigay karangalan sa ating Diyos, dapat marunong din tayong isagawa yan sa ating mga kapwa-tao. Applied in general, reverence simply means treat everyone with high regard. Those are exact words from 1 Peter chapter 2 verse 17. Ang ibig sabihin, tratuhin ang lahat ng tao na merong lubos na paggalang at karangalan. Ayun. Yan ay nagpapasimula sa isang tamang perspective. Ito ang perspective. Treat everyone the way you want them to treat you. Para yung revised version ng Golden Rule, hindi ba? Kung gusto mong tratuhin ka na may paggalang ng mga tao, ay igalang mo rin sila. Yan ay magsisimula sa iyong mabuting halimbawa. Halimbawa, sa mga tao naman, with respectable people, especially those who are representing the government, yung ating mga mayor, councilor, lahat ng mga ranggo ng gobyerno, yung mga nasa religious institution, yung mga pastor, imam, mga pare, yung mga nasa kumpanya, hindi ba? Yung mga may-ari ng korporasyon, mga presidente, mga entrepreneurs. You treat them with reverence. That means show them high regard. Ibig sabihin nun, bigyan natin sila ng karangalan dahil sa kanilang posisyon o sa kanilang mga accomplishments na nagawa na. About certain places naman, sa mga lugar na ang tingin ng mga tao doon ay kagalang-galang katulad ng mga church or simbahan, mga institusyon, mga shrines, mga temples, law courts kasama, yung courtroom, yung funeral chapels, hindi ba? So, kahit anong lugar na merong historical landmark, halimbawa, kapag tayo bibisita sa mga lugar na yon, we must show the same expression of reverence the way the people there do it. You may not share their beliefs or you may not agree with their opinions, but if you are present kapag naroroon ka, you must follow their protocols and demonstrate civility. Otherwise, if you cannot commit to doing what is expected of everyone, it would be best to not attend the ceremony that may be happening in that place. Now, let me give you some practical ways to demonstrate reverence. Dalawa lang ito ha. Una, sa mga tao. Pangalawa, sa mga lugar. Una muna sa mga tao. Magpapakita tayo ng reverence o pagbibigay karangalan at paggalang sa mga nakakatanda sa atin. Of course, alam natin yon, hindi ba? Sa mga elderly, sa mga seniors, sa mga tao mayroong mga special na titulo o rango, dapat igagalang natin sila. Gamitin natin ang title na nararapat sa kanila at pwede rin natin gamitin ang sir or ma'am kung hindi natin alam kung ano ang kanilang title. Para sa mga Pilipino, yung paggamit natin ng po at saka opo at the end of each sentence, kahit English yung sentence natin, ay pagpapakita ng reverence. Halimbawa, nakikipag-usap tayo sa isang taong kagalang-galang, ay ayusin natin ang ating pag-upo. You sit up straight, don't slouch on the couch or on the chair. Huwag tayong nakasandig sa pader o nakasandig sa isang anggulo lamang. At ingatan natin na kapag may kausap tayong taong kagalang-galang, huwag itataas ang paa sa harap ng taong merong rango at merong posisyon. Okay? At kung magdede-4 tayo, you never cross your legs with the bottom of your shoes facing the person. Yan, kabastusan yan. Nagdede-4 ka tapos yung talampakan mo nakaharap sa muka nung kausap mo. Kawalan niya ng paggalang. Kung kayo naman ay nakatayo, stand straight on both legs. Hindi nakabend yung isang paa. Not unless meron kayong disability.
Pero ang mahalaga, kapag tayo nakikipag-usap na nakatayo, maintain your eye contact, never lean on the table, wag kasandig, at pag kung saan pumupunta ang kamay, diretso lang ang tayo. Yan, nagpapakita ng paggalang. At yung ating mga hand gestures, iingatan natin do not fold your hands kasi pag tayo nakahalukip-kip, di ba? Yan ay nagpapahiwatig na ayoko makipag-usap sa iyo o mas mataas ako kaysa sa iyo. Yung ating body gestures, nagpapakita yan ng communication. And remember, never point a finger or make funny faces or demonstrate any disrespectful gestures. Yan, pagpapakita ng reverence yan. And then, pagtapos na yung conversation, end the conversation respectfully, magpaalam ng maayos, and never turn your back and walk away without permission. Makipag-usap tayo ng tama, magbigay ng respeto at pagpasalamat dahil binigyan tayo ng panahon makausap ng taong kagalang-galang. Sa mga lugar po naman, ingatan natin na tayo susunod sa panuntunan ng lugar na yun kung saan tayo pupunta. Remember the idiom, when you're in Rome, do what the Romans do. So, anuman ang protocol, anuman ang panuntunan sa lugar na yon, at bumisita ka doon, dapat kang sumunod. Okay? So, observe proper decorum in attending formal events and functions. So, alamin mo muna kung paano magbibehave kapag pupunta ka sa mga lugar na yon. Hindi ba? Hindi lamang yon. Abide by the prescribed dress code. Kung ano ang nararapat na kasuotan sa lugar na yon, isuot mo. Hindi ba? So, tandaan natin na ang ating kasuotan ay nagpapahiwatig ng pagre-respeto sa mga lugar o mga taong ating pinupuntahan. So, dress appropriately. Kapag mag-church kayo at yung church na yan ay isang malaking sanctuaryo o building na mga tao doon ay ubod ng banal sa kanilang mga pananaw, sige nga, tamo na, huwag ka magsusuot ng mga bagay na pwede ka nilang pagtinginan at sabihin nilang wala kang galang doon sa kanilang teritoryo. Okay? At kapag umupo na po kayo sa isang lugar na yan at merong solemn meeting o merong mga bagay na nagaganap, sit properly, speak quietly and politely, and keep your phone on silent. Mahalaga yan, huwag sasagot ng telepono or ng mobile phone kapag nando doon sa mga lugar na ganyan. At ingatan din natin, huwag tayong magpa-picture, wag tayo mag-video ng kahit anong mga nagaganap doon sapagkat yun ay kawalan ng paggalang. Kung kailangan mong gawin yan, siguraduhin mong nagpaalam ka sa mga kinauukulan. Let's observe these good manners and we will leave lasting impression in the minds of many, particularly sa mga kasama natin. O yun lamang po, wag natin kalilimutan, be reverent. Give to all what is due them, paggalang at karangalan. Ito ang mga paalala ni Coach Ray ngayong araw. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa ating muling pagkikita. God bless you and have a great day.